Aklat ng Awit, kabalatang 116, mga talatang 12 hanggang 15. Awit 116 verses 12 to 15. Basahin po natin sabay-sabay. Sa Yahweh ng aking Diyos, ang aking ihandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwing magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tunay lang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. So, tayo ping makakapuna ang Diyos ang pagkakala sa pagkabasa ng pagkakala. Dapat natin natin yung sarili para sa pagkakala sa ng Diyos na natin dito sa mga. Atin pong pagugulayan ay nakaugnay pa rin po sa ating tema. Jesus Christ became like us so that by dying He might destroy the one holding the power of death. Si Kristo ho ay naging katulad natin upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay tuluyan niya at tuluyang puksain o ibubo ang kapangyarihan ng diablo na humahawak daw sa kamatayan. At naroon po sa ilalim yung ating pong pinaka-theme verse, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ito po ang ating pagpupulayan sa umagang ito, the death that is precious. Ang kamatayan na mahalaga. Maaaring sasabihin natin, meron bang gayon? Meron bang kamatayan na mahalaga? Meron bang kamatayan na masasabi natin honorable? So ito po, o valuable. Ito po ang ating nais tignan sa umagang kapatid, ito po ang bubulaga sa atin isang araw. Halos hindi po, ito po kinuha ko sa CNN. 128 were killed in Paris. Sa iba-anim na lugar po ito sa Paris, sa France. Ito po ay kagagawan. Sabi ng nag-claim na ho dito ay ISIS. Ito daw ang simula ng kanilang tinatawag na terroristic activity. Medyo, yun nga, naisip ko agad yung impact natin, nag-start bukas po yun hanggang isang linggo ito. At siyempre, nababahala ko mga state leaders o yung mga international leaders na paparito. Siyempre, sinisip nila, Pilipinas pa naman, ay kung ang France ay nangyari po ito, so tayo po ay mananalangin. At yan po ay isang bagay na nangyari na siyempre sa hindi inaasahan, pero bigla marami ho ang namatay. Alain ninyo na yung mga umatake dyan ay may ang bomba ho ay nakalagay na sa katawan nila. Yan ho ay yun ang sinasabi natin turo tayo. Wala na ho ang ngayang pakundangan kung sila mag-isipre, durog na rin sila, pero ang kanila naman ho iniisip ay diretsyo naman sila sa langit. Diretsyo sa langit yung mga taong gayon ang ginagawa sa ngalan ni Allah. Habang sabi nga ho ng mga nanonood doon sa isang concert, ay naririnig nila habang nagpapagpagdaw ng baril sumisigaw, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Habang itadahunin yung nagtutumbahan ng mga tao. 10 minutes straight, putok ng baril. And then, doon sa isang stadium, kung saan nandun pa rin ang puno ng France ay nagkaroon din ho ng galong sa mga restaurant doon sa Paris. And then nakita ko rin po ito, ang balitang ito, sa Amerika naman, sa Indianapolis, isang asawa po ng pastor ay pinasok sa loob ng bahay, binaril, wala akong dahilan. So at large so, ang sabihin, hindi nahuli kung sino pumatay, walang kabog-kabog, nibiuto na ho ang pastor. Meron po silang, nagdadalang tao siya, yung bata ko ay almost 1 year old. Kapatid,
ito mo ay mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Hindi natin masabi na doon sa mga namatay sa Paris ay walang mananampalataya doon. Kaya kung paano binuksan natin ang issue ng tungkol sa kamatayan, nakatingin po tayo sa isang katotohanan dahil sa kung ang Panginoong Jesucristo ay nakaranas nito, dapat tayo ay pumunta din sa pagharap din. Hindi tayo marbagang sabihin natin ay, kamatayan niya, walang pag-usapan niya. Lalo pagka mga panahon na masaya, problema, hindi dapat pinag-uusapan ang issue ng kamatayan. Kaya lang, hindi natin yan pwedeng iwaksi sa ating mga buhay. Bata, matanda, ano man po ang kalagayan natin sa estado sa buhay, kailangan nakahanda tayo. Yan. Ito ang nakalagay doon sa Salmo. Ito ho ay hindi ho inihaya kung sino ang sumula. Unang-una doon, kasi karamihan mo ay, yung iba sinasabi nila, ang sumula, Salmo ni David at ng iba pa. Ang Salmo ay kapahayagan ng karanasan ng tao. Ibig sabihin, ito ho ay nagpapahayag, nag-express po sila ng kanilang karanasan sa pang-araw-araw na buhay, especially ito ay sa kanilang kaugnayan sa Diyos. At karaniwan, kaya ako tinawag na Salmo, may tono ho ito. Ito ho ay kanilang parang tula and then inaawit. Nilalagyan mo yan ng tono. Kaya madaling tandaan. Ito ay kabilang sa mga salmo na nagpapahayag ng pasasalamat. Iba-iba hong salmo ang meron. Makikita natin ito sa dati ng awit. Ito ho ay nakapaloob doon sa Thanksgiving Psalm. Ito ho ay kabilang doon. Nagsasaad din ng Salmo 116 ang panalangin at ang pagdinig ng Diyos sa panalangin. So, pasasalamat at laging nakapaloob doon yung prayer. Yung panalangin ng salmista tungkol sa kanyang kalagayan. At dito po natin naistignan doon sa ating konteksto kung bakit pumasok po yung binasa sa ating tungkol doon sa kahalagahan ng kamatayan para sa mga inyanan. Ito ang kanyang panalangin, sabi sa talatang 3, ay noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. So mga kapatid, makikita ho ninyo yung reality na ang kamatayan, kahit doon sa sumulat ng awit, ay kanyang kinatakutan. So hindi naman pwede natin sabihin, hindi tayo basta natatakot sa ganitong kalagayan, pero ito ho ay isang katotohanan na dapat ay handa tayong harapin. Ngunit sa talatang 8, sinabi naman niya, ako'y ang kanyang iniligtas sa upo ng kamatayan, hinubos sa pagkatalo, at luha ko'y pinahirap. Hindi po natin alam kung ano ho ang kalagayan ng salmista. May nasasabi ho na siya daw ay may mabigat na sakit o paramdaman. Ngunit pinagaling siya ng Diyos. Meron namang ba ng tinitignan ay mayroong mga banta sa kanyang buhay. Mayroong mga kaaway na nagbabanta. Meron kasi nagsasabi, si David ang sumulat ito. Pero walang tuwirang sinasabi doon. Kaya yung sumulat ay nagsabing, bagamat siya may pangamba, pero dininig daw ng Diyos ang kanyang panalangin, at ang sabi ko, iniligtas siya sa upo ng kamatayan, tinubos niya sa pagkatalo at luha niya ay pinahiran. Ngunit, dito sa konteksto nito, makikita ho ninyo na sa talata ng 15 ay sinabi naman niya ito, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang banal. Natakot siya sa kamatayan, humingi ng tulong sa Diyos, iniligtas siya ng Diyos. Pagkatapos sa talata ng 15, sinabi niya, mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang banal. Parang dumating din siya doon sa realisasyon na takot akong mamatay. Iniligtas din ako ng Diyos sa mga pagkakataong ako'y nasa bingit ng kamatayan. Ngunit kung sakaling harapin ko ang kamatayan, mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang banal. Tingnan po ninyo ang salopin ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21 hanggang 24. Ngunit, kapag ako'y mananatiling buhay, ito ay kapakipakinabang din sapagkat ako'y makagagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin, ang pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito
upang makapiling si Kristo. Sapagkat ito ang lamang mabuti para sa akin, ngunit alam-alam sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Pansinin niyo yung pagkakaugnay noong sa salmista, yung tinatawag po natin unity at yung ating tinatawag na consistency ng doktrina o aral kung paano ang isang tao na mayroong pananampalataya sa Diyos. Bagamat nasa lumang tipan pa yung sumulat ng salmista, yung Salmo, at si Apostol Pablo ay nasa bagong tipan na, pero makikita ho ninyo yung pagkakaugnay at pagkakakumpara ng kanilang paniniwala o pinanghahawakan. Sabi ni Apostol Pablo rito, kung ako'y mananatili mambuhay, ito ay sa kapakinabangan din na makagawa pa siya ng mabuting bagay. Hindi para gumawa ng kanyang nais, sabi kundi sa mabuting bagay. Ngunit meron siyang hindi na nais. Ang sabi niya ay pumanaw na sa mundong ito at makapiling ang Diyos. Mga kapatid, mapapansin niyo na sa ating hong kalagayan, dito ho tila tayo nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng pananaw. May mga tao na kahit sila ay mananampalataya, ang tila ayaw nilang umalis sa mundong ito. Gusto nila umanda na sila dito at kung maaari ay sabi nga ay tubuhan na sila dito ng lugar. Maaari may gayong pananaw. Pero kay Apostol Pablo hindi ganun. Sinasabi niya na nais niyang pumanaw na. May kaibahan. Dahil ang kaibahan nito ay dahil sa kanyang pagtitiwala na sinasabi niya upang makapiling niya ang Panginoon. Sabi nga ho ay nandun yung katatagan ng pananampalataya. Alam niyo, ito ho ang isang bagay na makapagpapahina ng ating loob. Pag wala tayong masiguruhan, halimbawa, iniisip natin, paano pag ako'y namatay? Ako din talagang magpula sa langit. Ako din talagang maharapingin ng tagapagligtas. Pag hindi ho natin tiyak-tiyak, kahit pa tayo sabihin natin na nanampalataya, pero nagdududa tayo, nag-aalinlangan tayo, at habang tayo ay umuusad ng panahon, sa halip na natututo tayo, ay lalo pa tayo nang hihina sa pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Darating ang sandali na pag dumadating ng ganitong pangamba o tila panganib sa buhay natin, magkatama tayo. Kung yun nga may katiyakan, nag-aalala. Pero makikita ho ninyo, sapagkat yung pananampalataya ni Apostol Pablo ay naglalagay sa kanya ng tinatawag na motivasyon at inspirasyon dahil alam niya kung saan siya pupunta. Hindi lang simpleng ganun sapagkat yung salitang makapiling ay mayroon mo yung tinatawag na intensyon kung saan ay hindi lang mo basta mandoon. Hindi lang mo yung katiyakan na tayo ay papupunta doon sa kalangitan. At ang sabi na nga dito, ngunit ang lalong mabuti para sa akin, kung yun ang kanyang pinipili, ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako. At kung siya may buhay, pansin niyo mga kapatid, ang kanyang buhay hindi niya itinutuon sa kanyang sarili, kundi sa kapakanan ng iba. Yun ho ang principle. Ibig sabihin, kung buhay tayo, kalooban niya ng Diyos, ay hindi yan para sa iyong sarili. Yan ay para sa iba. Yung iba nabubuhay, pero para sa sarili lang. Ibig sabihin, sige, aking buhay ito. Wala kang pakialam. Akong bahala dito. I-enjoy ko ito. Kung anong gusto ko dito. Okay lang. Buhay ko yun. Pero makikita natin na ang tinuturo ng prinsipyo dito ay kung ang buhay ng isang mananampalataya ay pinibigay pa ng Diyos sa kanya, ang sabi ni Apostol Pablo dito ay alang-alang sa inyo. Sa kapakinabangan ninyo o ng ibang tao. Na kung saan ang iyong buhay magiging channel o daluyang pagpapala sa iba. Kapatid, kung tayo nabubuhay ngayon, huwag natin isipin ito para lang tayo ma-enjoy sa ating sarili. Diba? Sabi sa Ecclesiastes, enjoy, eat, drink, and be merry. For tomorrow, you shall die. Ito. Pero, hindi para sa sarili natin. Hindi ang dahilan ng ating pananalig kay Jesus ay para hindi tayo mamatay, kundi magkaroon tayo ng kahandaan at katiyakan sakaling dumating ang araw nito sa atin. Hindi ho para tayo ho ay hindi mamatay. Talagang mamamatay ho tayo. Darating ang panahon, kundi ang ating dapat pagtuunan ng kasi yung kahandaan at katiyakan sakaling dumating ito sa atin. Bakit? Why is this so? Because ito nga ho ang nais natin bigyan ng pansin. The death of the saints is precious
to God. Yun ho ang dahilan kung bakit tayo merong ganitong pagtingin sa isyu ng kamatayan sa ating buhay na hindi dapat nating lubos na katakutan. Ang salitang ginamit ko dito tungkol sa salitang saints ay hindi para sa lahat ng tao. Hindi ho lahat ng tao ito. Hindi rin ho ito yung mga santo o ginawang santo na ngayon ay dinadalanginan ng iba. Kundi ito ay mga itinuturing na banal. Saints, set apart, holy. Yun mo ang salitang ginamit doon sa salitang precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sa iglesia, sabi sa unang Korinto 1:2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal. So itong banal na ito ay mga tao at ito'y kabilang sa iglesia. Ang iglesia, ang banal, mga tao kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila ating Panginoon. Ang banal pala ho dito ay tao. Ang tao nito ay yung mga taong ibinukod ng Diyos. Set apart. Holy. Hindi ho yung mga ginawang santo, santa, hindi. Ito ho ay mga taong meron hong kalagayan na kung saan sila mayroong kaugnayan sa ating Panginoon. Ang sabi ay, precious is the death of the saint. Bakit ho precious? Ang kamatayan, ang sino mang sumasampalataya na naging kinapaging banal sa Panginoong Jesucristo ay lubhang napakahalaga. Yun yung salitang precious. Tingnan mo natin ang kahulugan. No? Ito ang kahulugan ng precious, by the way, ibig ko sabihin ito ay valuable, ito ho ay costly, desirable. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay nagkakaroon mo ng tinatawag na ganung klase ng pananaw na lubhang mahalaga ang kamatayan ng isang banal, ano ho ang dahilan kung bakit ito ganun para sa kanyang harapan. Ito po ang una natin nais makita. Una, ang Diyos ay ang nagtakda nito. So, ito po ay very basic kung titingnan natin. Magaganap ito ay sa itinakda ng Diyos na panahon. Job 1:21, ang Diyos daw nagbigay, ang Diyos ang babawi. Oo. Bagaman tayo po ay, siyempre sa ating buhay, normal lamang na hindi natin naisip ito. Hindi naman siguro tayo talaga magkakaroon ng ganong desire na sabihin agad na gusto ko nang mamatay. Maliban lang kung talagang nakikita mo natin doon sa ating kalalagayan ngayon, ano man ang estado natin o edad man, ay nandun na ho tayo sa tinatawag na antas ng pananampalataya, gaya ni Apostol Pablo, na para sa kanya kitang-kita na niya ang kahalagahan ng kanyang kalalagyan kung sakaling siya ay mapunta sa Panginoon. Kumbaga, mas alam niya na doon ay mas mabuti. So, hindi pa natin hingin ito sa Diyos, sabi ko ay itinakda na ito. Naisip ko kanina nung i-announce sa ating kapatid na Ruel, itong ating video. Sabi ko panoorin pa rin ninyo kahit ako'y wala na. Kung ako'y punin ng Diyos, panoorin pa rin. Sino mang tatayo dito ng Diyos, ituloy ang halimbawa ang pag-video at andun ho yung ito'y magiging bahagi na ng iiwanan nating legasiya na ang kanyang mga salita itinuro natin ng mayroong katarungan sa inyong harapan. So mga kapatid, tinatakda ho ito ng Diyos. Pag hindi pa panahon ito, hindi tayo dapat mag-isip na baka pumamatay na. Kung hindi pa ito ganun. So ito po ay dapat nating pag-isipang mabuti. Magpatanda man tayo o bata. Dapat nating pahalagahan na mayroon talagang panahon. Hindi natin alam kung sa paanong paraan, kailan at kung saan. Yun. Hindi natin alam kung paanong paraan. Hindi mo natin pwede kasi isipin na ang ating pagiging kamatayan ay doon lagi sa maganda. Meron na ako nakausap sa akin, gusto ko pag ako'y kinuha ng Panginoon, yung tulog ko sa gabi, diretso. Okay mo yun. Paano kung kayo ay ma-aksidente? Mayroon nga ako kung na-encounter na aksidente
siyempre medyo graphic, kumbaga hindi na natin sasabihin, ay talagang parang ikaw ay manlulumo. Yung parang pag nakita niyo ang sitwasyon, parang isipin kong nakita ko sa video, bagamat siyempre hindi ko masyadong ini-expose ng CNN yun, kita ko ninyo yung kalat ng patay kasi bomba eh. Pero parang ang nakita ko yung pakatalaan yata yung naiwan doon sa, siyempre pagsabog mo niyan, matindi. Parang ikaw isipin ninyo, paano kung gano'n? Meron mo tayong kapatiran, mga pastor, mga magagawa, atin mo sila ng seminar sa Maynila. Alam niyo mo ba yung container, yung karga ng truck ng mga 18-wheeler? Container mo yan, 44 container ba? Ay bumagsak mo yan, pumatak mo sa jeep na sinasakyan nila. Ilan mo silang patay doon? Pastor, elder, durog sa loob. Ay, isipin ninyo, takbo, ay bakit pinipinay ko ng Diyos? Kaya sabi natin, hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Maaaring mamatay tayo sa kamay ng tao. Maaaring sabihin ninyo, ba, paano nangyayari yun? Hindi natin alam. Nakikita naman mo ninyo ngayon, usong-usong CCTV, nakikita kong mahok. Hindi na nga lang hindi nakikita ang aktual, kasi siyempre yung graphics, yung bagay, ibig sabihin masyado kong yun ay brutal. Naglalakad yung babae, may paupahan. Kitang-kita yung motor. Pagtakat ng motor eh. Sa ulo na ng tama. Bagsak na yung babae. Sabi ko nga sabi ko, parang napatay lang ng manok eh. Yung judge sa Malolos Bulacan, di ba? Ilan yung tama? Iisipin nyo, parang sabihin nyo, parang kahirap na. Eh, siyempre, kaya po tayo. Ako, bilang lingkod ng Diyos, minsan niisip ko rin ito. Lalo, nabibidyo tayo ganito. Kasi siyempre yung nagsasalita, yan na, dahil napabanggit niya ng Islam, Muslim, siyempre. Tumba na natin yun. Wala tayong magagawa. Kung ganun mo mangyayari. Ibig sabihin mo ito, mga kapatid, we have to be prepared and ready. Okay lang kung ang pagkamatay natin ay maganda. Yung sabi nga ay parang natutulog lang. Kaya kung kayo nasa nakasilid kayo sa kabaot, ay di mas maganda yung magpasuot kayo ng pajama. Para pag nakita kayo sabi, parang tutulog ka lang. Kasi itong itulog na. Ngunit, ito'y nakaplano ayon sa kalooban ng Diyos at sa ating kabubuti. Isipin niyo po yun. Kaya pala sinabi ko doon, precious kung mahalaga. Una kasi makikita ko natin na ito itinatakda ng Diyos. Hindi ito, kung bakit sabi ng salmista, humiling ako sa Diyos, at pinagbigyan niya ako, hindi ako mamamatay. Hindi ako namatay. Inubos daw siya sa bingid ng kamatayan. Pero sinabi rin niya na ang kamatayan daw ng mga banal ay mahalaga sa Diyos. Kasi ninyo yun, na kung nakaplano ito, bakit po magiging maganda? Bakit po mahalaga? Bakit po ito ay costly? Kasi pagkuha ng Diyos sa ating buhay, ang ibig sabihin nun, yun ay mabuti na. Yun po ang itinakda na ng Diyos na mabuti na para sa atin. Hanggang doon. Kaya sabi doon ng Roma 8:28, yan o ang context niyan sa sufferings eh. Doon sa mga nagsasuffer, all things work together for our good. Kung yun mo'y mag-lead sa kamatayan, then it's for our good. It's for our good. Kung tayo hirap na dito sa mundo, kita yun ng Diyos, at pag sinabi ng Diyos, kukunin na kita, it's for our good. Ngayon, paano pastor, kung malakas pa naman, hindi pa naman kinuha ka pa rin, it's for our good. Hindi mo kukuha ang Diyos ng wala mong naging dahilan na para bagang iniisip lang natin na wala siyang magawa, kaya ginawa na niya yun. Hindi, yun ay may kinalaman lagi sa kanyang kalooban para sa ating ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, isipin yung mabuti ito. Ang kahalagahan ng kamatayan para sa atin ay itinatakda ng Diyos at ito para sa Kanya. Kung sa atin man parang hindi maganda ito. Ang larawan nga ng kamatayan, gaya natin nabanggit ng nakaraan, hindi maganda sapagkat ito ay larawan ng kabiguan o katapusan. Pero para sa Diyos, ito ay napakahalaga. Yung bang, sabi nga ko sa Mateo, yung daw pagpatak ng mga maya na ibon, ay hindi alam ng Diyos eh. Ay di lalo na tayo. Pagka tayo kukunin na iyan. Kumbaga, yun ay talagang alam na ng Diyos ay sa kanyang plano ng paman at kanyang tutuparan ito at yun ay para sa ating kabubuti. Oo, mahirap.
Pero yun mo ang katotohanan na dapat natin tanggapin. Ito po sabi ng Ecclesiastes 3:1. Ang kamatayan ng sino mong sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat bagay sa sinong ng langit. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay. Ecclesiastes 3:1. Sabi ko yan ang mga maral kung saan ay alam niya ang katotohanan na ang kamatayan ay sadyang darating. Pinanganakan, mamamatay ka. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babawi. Pwede naman tayo manalangin na, Panginoon, pahabain niyo pa ang aking buhay. Dugtungan niyo pa ang aking buhay. Pero ngayon, kung doon po sa ating pinag-uusapan, dapat iugnay natin yung principle na aking nabanggit. Kung dudugtungan ng Diyos ating buhay, kaninong kapakinabangan? Again, pwede natin sabihin, hindi naman nawawala yung totoo na tayo sa ating din yun dahil tayo nabubuhay at sa ating mga mahal sa buhay. Pero lagi natin tignan ang kahulugan na kapakinabangan ng iba for others' sake. Kumbaga, ang buhay natin ay magiging dahilan kung paano ang iba ay magiging pagpapala tayo sa kanila o magiging daluyan tayo ng anumang pwedeng dalhin ng Diyos sa kanila. Halimbawa, mabuting balita. Kaya ako hindi naniniwala, mga kapatid, na ang taong ililigtas ng Diyos ay mamamatay nang wala sa panahon. Kasi may mga narinig ako nagsabi, naku, hindi naligtas, inamatay na. Hindi yung mangyayari yan. Kasi kung itinakda ng Diyos ang mangyayari yung sa kanyang buhay na siya ililigtas, aabutin niya ang buhay. At yung gagawin hindi ng Diyos diyan, buhay pa rin. At kung sakaling dumating man yung natupad yun, so pwede na ng Diyos gawin ang kanyang sumusunod na kalooban doon. So ito po ang malinaw na bagay kung bakit mahalaga. Pangalawa, ang Diyos ang may layunin nito. So nakatakda, hindi ngayon ang purpose ng Diyos ay makikita natin, batid ng Diyos ang buhay sa mundo ay hindi para sa atin. Pilipos 3:20. Tingnan po ninyo sa Pilipos 3:20. Ano po ang ibig sabihin ng ang buhay daw sa mundo ay hindi para sa atin? Baka ho, nakakala natin dito tayo, pero hindi pala. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas ng Panginoon Jesucristo. Bakit? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay hindi lamang basta bagong nilalang na, siya ay nagiging mamamayan na ng langit. Citizen of heaven. Siya ho ay tagalangit na. Hindi na ho dito sa sanlibutan ang kanyang bayan, ang kanyang lugar. Kaya alam ng Diyos yun na ang ating hong lugar ay hindi sa mundong ito. Kaya dapat talagang tayo po ay iaalis niya dito sa takdang panahon ayon sa kanyang layunin. Kaya, iniisip natin na magtagal tayo dito, wala namang masama. Kagay ko, wala akong contradiction yun kung sabihin natin gusto ko pang magtagal. Siyempre, depende mo yan sa motibo. Yung motibo mo, bakit gusto mong magtagal dito sa mundo. Kasi alam niyo, ako'y nag-iisip dito. Ang mga gusto lang minsan mamatay, yung mga may sakit na, yung mga sasabihin ko, yung may taning na, o may mabigat na problema, yun ang mga, pero yung mga malalakas, yung mga parabagang kasagsagan pa lang ng buhay ito sa iyong negosyo, sa iyong larangan ng karir mo, parang ay hindi mo talaga iisipin ito. Pero mapapansin mo ninyo na hindi pala talaga tayo taga dito. Kumbaga, ang concern mo ay hindi para manatili, kundi para isipin na, okay, ito ho ay kumbaga transition lamang, itong dinadaanan natin ito ayon sa kalooban ng Diyos ay isang lugar lamang patungo sa higit na mas mabuti dahil hindi talagang ito ang ating lugar. Pero kung tayo mag-isip na dito tayo magpapakasasa ng ginhawa at sarap, katulad nung napag-usapan natin noong nakaraan, yung mayaman. Dito niya inisip yun eh. Kaso, ay nung matapos ang kanyang buhay, na-experience na tuloy ang isang napakahirap na kalagayan. Hindi masama na tayo ay mag-isip ng ikagiginhawa ng ating buhay dito sa lupa. Wala namang masama yun. Pero laging yung isipin, tayo po ay hindi taga rito. Ang mga mananampalatay hindi taga rito. Alam ng Diyos at nararanasan natin ang hirap na mabuhay sa sanlibutan. Tingnan niyo po sabi ni Jesus sa kanyang panalangin,
Sa Juan 17, talatang 4. Ito po ang kanyang sinabi. Niluluot sa talatang 14. Ibinigay mo sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang tagasanlibutan sapagkat hindi sila tagasanlibutan, gaya ko naman na hindi tagasanlibutan. Ano po ang nakikita natin sa talatang ito na mismong sinasabi sa panalangin ni Jesus? Siya na hindi tagasanlibutan, dumating siya dito, hindi siya tinanggap ng tagasanlibutan. Kaya ang sino mang sasampalataya, susunod kay Jesus, kaaway ng sanlibutan. Yung ISIS, tinitingnan ko po doon isang gabi sa news. Kasi nung magpe-prayer meeting, tinitingnan ko po yung mga prayer items. Meron pong mga group of people, yung Yazidis kung tawagin, yung mga dito yan sa Iraq din. Ang problema ko niyan, sila ko kasi sabi, ang mga ISIS daw, tanggap nila yung siyempre, Islam, pero tanggap din nila yung Christianity. Pero yung mga Yazidis, iba ko kasi ang kanilang paniniwala, although sinasabi, sila ay Kristiyano, kaya lang hindi ho yun yung malinaw na katotohanan ng pagiging Kristiyano. May iba silang parang tila ito paniniwala na nagkakaroon ko ng halo. Ang sabi ko ng mga ISIS ganito, hanggat may nananatiling buhay na Yazidi, papatayin namin kayo lahat. Uumos. Alam niyo ba na bata, matanda, talagang uupusin mo na. Kaya nga ho sila nagtakbuhan na sa bundok. Alam niyo, ngayon meron ng rescue ginawa, pinuntahan mo sila ng mga girls, yung mga sundalo, iba'y hindi, na ano lamang, mga guerrilla kumbaga, para kung mailigtas yung mga Yazidis na ito. Kasi pauubusin na mo sila Ang mga babae mo nila, kahit na sino. Basta ay babae, especially yung mga dalaga, yung isa nga doon sa balita, 43,000 na beses ni rape. Nabilang niya, 43,000 beses ni rape. Kasi ginagawa ko silang sex slaves. Yung mga ISIS, siyempre, mga lalaki yan O hindi yung mga babae na Yazidis, talagang ganun ang gagawin sa kanila. Hindi sila tinuturing na parang mga tao. Mga kapatid, alam niyo ba na pahirap ng sitwasyon natin laban talaga sa Islam? Pwede dito sa iba. Dito sa araw, pinado sa malapit sa meron. Malapit! Sabi ko na kasi, parami doon ng parami ang mga. At ang kanilang plano, to introduce or to establish an Islamic State. Now, kapag marami na sila dyan, pwede na sila maghigpit. Pag sinabi, hindi ka susunod sa Islam, pwede malis ka rito o papatayin ka na. Kaya sabi ko, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Bakit? Kasi hindi tayo magiging relax na ganito. Dahil maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, uusigin kayo, kapupuutan kayo ng sanlibutan. Hindi kayo pwedeng maging madali. Talagang hahabulin at hahabulin kayo ng mga yan. Kasi tagasunod na tayo ni Jesus na kinaputan ng sanlibutan. So huwag natin isipin magiging madali ang buhay ng Kristiyano. Pahirap ito ng pahirap. Kaya nga, sabi ko nga minsan sa ating panalangin, mabuti kung hindi natin ito aabutin. Yung mga kabataan natin ngayon. Pero ito nga ang pinag-uusapan natin, ang mahalagang matutunan natin sapagkat pwede tayo kahit bata ka pa, ma-establish na sa iyong puso na walang problema, ihahanda ako ng Panginoon, haharapin ko yan dahil mahalaga sa kamay o sa kapaningin ng Diyos ang aking pagiging kamatayan ang dadating ng Diyos. Hindi na tayo mag-ahapin. Pangatlo, ito ang panahon ng lubos na kapahingahan. Sabi ko sa Roma 8:18, yun daw nararanasan nating hirap dito. Doon, pinersecute sila. Dumaan ang mahabang panahon. Noong panahon ho ni Nero na isa sa pinaka-brutal na emperador. Noon ho'y ginagawa kong sulo ang mga mananampalataya. Igagapos kayo sa puste, bubuhusan kayo ng langis, sisindihan kayo para kayo'y maging ilaw habang nagkakaroon mo ng panuurin doon sa loob ng estadyo. Tapos, pagka wala na sila mapanood, yung mga, alam niyo, yung gladiators, totoo yun naglalabanan, para kaya talaga yun.
Ang mga Kristiyano, papalapasukin nila doon sa stadion, sa loob ng arena, papakawalan nila yung mga liyong gutom na gutom, papagatin mo mga Kristiyano, ipapakain. Mga kapatid, hindi madali ang maging Kristiyano. Kasi lalabag ka sa takbo ng sanlibutan. Hindi, kasi ang iba kasi, ito ang nangyayari. Niyayakap nila sa libutan, tapos sabihin nila, okay lang, walang problema. Eh, yun nga eh. Ang tanong, Kristiyano ka ba? Kung niyayakap mo sa libutan, Kristiyano ka ba? Ay, wala palang umuusik sa iyo eh. Ay, baka kasama ka na mamaya. So, huwag kang umasa talaga. Kaya lang, pag namatay ka, ay huwag ka rin aasa, kukunin ka ng Diyos. As simple as that. Kasi sabi ko ni Juan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Oh, ano ibig sabihin mo? Kung mahal natin ang sanlibutan, hindi natin mahal ang Diyos. Ay bakit natin kiniklaim na tayo nagasunod ng Diyos? Hindi pa naman natin siya mahal. So huwag tayong masa, nauusigin tayo. Pero sa mga tunay na umiibig sa Diyos, ihanda na natin ang ating mga sarili. Ngayon, magaan pa ito. Very relaxed. Pero kung tayong yung sabi nga ay complacent, o para pag tayo ay, well, okay lang yan. Hindi ko. Eh, yan naman, nangyayari na eh. Gumagawa na nga sila ng paraan eh. Dahil ang gusto ko nilang ipakita dito ay kami ang mga makapangyarihan. Ano yung ibig sabihin ng Allahu Akbar? God, Allah is the greatest. Allah is the greatest of all. So yung hindi maniniwala kay Allah, you're going to face death. Eh, nakakano po, mayroong mga Kristiyano, pinapalitan nila sa Biblia, gusto nila gawin yung God, Allah. So pag tayo nanalangin ngayon, Allah, ha? Ay dito sa Batangas pwede Allah, eh. Pwede. Pero hindi pwede. Ang ating Diyos, ay ang Diyos ni Abraham, Jacob, Moises, Diyos ni Apostol Pablo, Diyos ng mga naging martir noong unang panahon hanggang sa pagdaan ng mga panahon. Hanggang ngayon, yan ang tunay na Diyos. Si Jesus ang Diyos. Kaya mga kapatid, dapat natin isipin mabuti. Sabi ng Roma 8:18, ito'y panandalian lang. Panandalian lang. Ito'y mag-alala sa pagkatiling. Pag natapos yan, pagpikit ng iyong mata, haharap ka na sa Diyos at wala nang hanggang kapahinga. So, mga kapatid, di ba nakakapagbigay ng kalakasan ng loob? Sige, kung darating man yan, kailangan handa na tayo. Wala na tayong magagawa. Yung talagang yun yung sabi ko sa Ikalawang Korinto 5:4. Habang nakatiras pa tayo sa tulog ng ito, tayo nagiging nag-peace. Yun ang nangyayari. Dumaraing. Hindi dahil nais natin iwaksi ang katawang panlupa. Yun ang reality. Sabi ni Pablo, hindi para tayo iwaksi na yung katawang yan. Walang kwenta yan. Hindi gano'n. Sabi niya, kundi dahil nais natin mabihisan ang katawang panlangit. O, may experience natin yan ang katotohanan. Pero darating ng araw tayo mabibihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Para sa ating mga mananampalataya, para sa atin na hindi taga-sanlibutan, ang projeksyon, ang ating pinatutuunan ng pansin ay ang darating. Kaya kung baga parang naglalakbay lang tayo dito na kung ano ang mangyayari sa kalooban ng Diyos, gawin niya. Kung kukunin naman niya tayo, wala rin problema. Sapagkat dadalhin niya man tayo sa isang lugar na tapos na ang lahat ng pagtitiis, tapos na ang lahat ng paghihirap, tapos na ang lahat ng sakit, tapos na ang lahat ng problema. Makikita pa natin ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa ating mga mananampalataya. Sabi nga ay napakagandang yun. Nakikita nyo na naman yung mamay, nanay, kapatid, tiyak. Nasasabi nyo, purihin ng Panginoon. Kumbaga, yun po yung nagbibigay sa atin ng patuloy na kagalakan na mangyari ang bawat sinasabi sa salita ng Diyos sapagkat wala naman tutusin siyang pinabayaang pangako hindi natin pa. Pangatlo, mayroong nakalaang pangako. So alam natin pinagda, alam mo natin na may layunin at pinakalaang pangako. So ano ang mangyayari? Sabi, makakapiin na natin ang Panginoon. Pilipos 1:23, sabi ng Apostol Pablo,
makakapiling ko na si Kristo na tagapagligtas. Makakapiling. Kumbaga, ngayon ho, kasama natin ang Panginoon. Walang doubt. Kapag tayo ay sa anong ating kalagayan sa buhay, minsan pinagdududahan din natin yun, yung presence ng Diyos. Halimbawa, tulad ngayon, pag tayo nag-worship, nire-recognize natin, Lord, nandito ang iyong presensya. Pero mga kapatid, yun kung kamatayan na mag-a-asya o magdadala sa atin sa piling ng Panginoon, ibang klase mo ito. Ito ho ay, si Apostol Pablo, sa isang karanasan niya, sinasabi niya, dinala na siya doon sa ikatlong langit. Hindi niya ito pinagmamalagay sapagkat sabi niya, hindi nga alam kung sa Espiritu ito o saan man, kung baga ipangikain, o kung siya dinala doon na talagang isang literal na pagdadala. Ano man yun, pero naranasan niya. Si Juan na alagad, naranasan niya. Kaya iba ho yung magiging kalagayan nito. Talagang mararanasan lang natin ito pag nandun. Hindi ko kayang paliwanag sa inyo. Baka pwede ko sabihin sa inyo, hindi naman ako pwede ko ako'y, halimbawa ay mamamatay ngayon, ako'y pupunta to, tapos ako'y babalik, sasabihin, hindi. Ibig sabihin, mararanasan na natin ito pag nandoon na tayo sa piling mismo ng Panginoon. Isipin mo ninyo yun, yung itong ating pinag-uusapan ngayon dito. For how many years? Almost, sabihin natin, more than 2,000 years ago. Minsan parang iniisip, minsan nag-discuss kami sa Bible School. Sa ganyan kahabang panahon, parang hindi ka ba nagdududa? Parang naganda. Ito ba'y totoo pa? Ito ba'y mangyayari pa? Pero, kaya ako nang sinasabi, hindi ho sukatan yung panahon, kundi yung ating pananampalataya sa Panginoon na tayo naghihintay, gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, mangyayari sa mga naghihintay. At yun ho bang kalagayan na isipin natin na makakapiling na natin ng Panginoon. Kumbaga yung parang, ito yung isang pangarap na sabihin natin, naku, yung pinaka-antay-antay ko, ito na. Makikita mo na si Jesus ng mukhaan. Naku, ito pala si Jesus. Ito pala ang Kristo. Na sinampalatayanan ko at Panginoon. Talagang walang kahalintulad na kaligayahan ng kaparang sa ating buhay. Di ba pag tayo nakakakita ng mahal sa buhay na dadating galing ng bansa na matagal mong hindi nakita? Di ba parang ito lugod na lugod kasi parang ini-expect mo talaga na meron ulit pagkakataon na magkataon ng palad, magkayakapan kayo, at masabi mo na matagal din kang hinintay, na-miss kita na gusto. Pero isipin ito, makakaharap mo mismo ang tagapagligtas. Yun yung reality. Ganun sila mag-isip. Yung sinasabi ni Pablo, makakapiling. Yun yung kanyang pagnanais. Hindi, makakasama natin ang lahat ng banal sa pagsamba sa Panginoon ay sa pahayag 5:8. Hindi pa ho ito sa bagong langit at lupa. Ito ho yung mga lahat ng namatay sa lahat ng lipi, lahat ng tribo ng tao. Ang sabi ko doon ay makakasama natin silang sasamba sa Panginoon. Ito hong ginagawa natin dito, it's but a foretaste. Ito ho yung para kasi sinasabi natin, patikim lamang sa darating. Kaya just imagine mga kapatid, kung ang ating pagsamba dito ay, pwede natin sabihin gano'n, pwede tayo hindi gano'n kasihit, ka-intense, hindi tayo gano'n kumbaga sabihin natin ay kasi-kasi. Hindi naman natin, kasi ang Diyos naman nakakakita ng ating puso at depende yan sa ating kalagayan, ang mood ng ating sarili, kung tayo ay joyful, kung tayo ay medyo silent sa ating pagsamba. Pero one thing is sure, pagdating mo natin sa langit, ibang karanasan na ito. Pwede natin sabihin dito, basag ang lahat ng salubing bilang tao. Wala na yun. Tao ka, yes, na ikaw ay nasa piling na ng Panginoon. Sabi nga ito, ikaw ay magkakaroon na ng kaibang pananaw sapagkat ganyan yung sinabi, wala nang sakit, wala nang problema, wala nang lahat. So, yung intensity ng worship, siguro talagang yung bang parang, hindi na tayo makakaramdam ng mga hilakbot, yung titanhigang balahibo, hindi na siguro, pero yung intensity ng worship na nakapokus sa Diyos, kasama ang mga anghel. What in reality na mangyayari sa uling Panginoon? Isipin nyo na dumating si Jesus, di ba nakita ng mga apostol, ay sabi, hukbo ng mga anghel. Hukbo. Nakita nila, ay darating ho ang panahon na makakasama na ho natin silang sasamba. Talagang hindi
hindi na kaya ipaliwanag ito ng bibig natin o ng ating kayang explanation. It's beyond the comprehension of our mind. Hindi kaya. Pag nasa langit ka na, sabi nga you will stand in awe kung parang sa mong, wow. It's worship. Diba? Harap ko ng Diyos eh. Alam nga naman doon hindi ka pa, siyempre iba na, wala na. Hindi na ikaw yung parang nasa normal mo pang kalagayan bilang tao. Pero mo kasama natin ang lahat. Iba't ibang lipi, pasyon, wika, ay makakasama na. Magkakaroon ng pagbibigay ng gantimpala. 2 Timothy chapter 4, 7, 8. Tingnan nyo, sabi niya Apostol Pablo, dito, ako'y nakahanda na, papanang na ako sa mundo ito. Pero yung kanya uling sa loobin, sabi niya, ako'y tatanggap ng putong ng katuwiran at hindi na husya. Alam niyo kung sabi niya doon? Lahat na naghihintay sa pagbalik ng tagapagligtas. O meaning, kung pagbalik ng Panginoon, o tayo buhay pa, ay kung abutin tayo ng kamatayan, walang problema, lahat ng mananampalataya, lahat ng dinanal, ang sabi doon ay, bibigyan ng gantimpala ng putong, walang hindi. Walang wala. Hindi pwede sabihin, ba si kapatid yun, ay masilihin na tayo nasa church, wala lang ginawa, hindi lagi nakasimangaw. Binibigyan, ang laging dahilan ng problema ko ito, kasi sa sunod daw, iiyak-iyak ko. Dapat yung pinapapabang ng Panginoon sa lupa eh. Wala nang ganyan. Wala nang ganyan. Bawat isa doon sa ating tunay na sumampalataya sa Panginoon ay puputungan niya. At nasabi ho ni Apostol Pablo doon eh, si Kristo ang magpuputong. Biro niyo yun. Hindi ho ako magpuputong. Hindi ko na ho kayo hahanap. Nasabi, nandiyan doon kami, Pastor. Bakit pa? Kami papaputong ko sana, wala pa ho. Hindi. Si Kristo. Kapatid, baka sabi niyo, kwentong kutsero. Ha? Kung gano'n ang ating pananaw dito, hindi tayo naniniwala. Hindi ba dapat yan ang motivasyon mo? Yan ang nagtutulak sa iyo na, well, kung hindi man yung uputungan, wala man akong plake, wala man akong recognition, wala man akong lahat. Pero pagdating ko sa langit, ang maglalagay ng putong at pagkukomment sa akin, well done, my good and faithful servant, walang iba kundi ang ating tagapagligtas. Napakaganda. What a challenge! Mga kapatid, challenge yun! Kung hindi ka na ma-recognize, kung hindi ka na mapansin, gaya na sa mga natin, mga misyonерong dumating, hindi na sila napansin. Hanggang sila mas napansin pa ang ibang tao kaysa sa kanila, pero hindi mo mawala ng kabuluhan ang kanilang buhay. Eh mga kapatid, huwag kayong manghinawa. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mawala ng pag-asa na hindi naman. Hirap na ako din, wala man ang laki, wala man ang pagkilala, wala. Di blessing, wala. Teka muna. Sabi nga ni Jesus, hindi ito ang inyong tirahan. Although hindi masama iyon, hindi ibig sabihin na hindi ka mag-expect. That's our tendency as human being na tayo bigyan ng putong, bigyan ng recognition. That's part of our being human. Pero, may kapatid, ang gusto natin sabihin, hindi na sabi ng Pastor Pablo, ako'y handog na. Sabi niya kay Timoteo, ako'y handog na. Ako'y harap na sa Panginoon. Ako'y tatanggap ng putong. Yun ang kanyang pinagmamalaki. Kaya salamat kami sa Diyos, mga kapatid. Tayo po ay haharap sa Kanya at magkakaroon ng po sabi sa pahayag 7:9 hanggang 10. Pagkatapos nito ay nakita ko napakaraming tao, di kayang bilangin ni naman, sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at ang ating at sa ating Diyos na nakalublok sa trono. Isipin niyo yun, yung sinasabi natin kaninang tayo po ay mamamangha. Parang manggigilalas tayo na hindi natin, walang kapaliwanagan. Pero lahat tayo magsasabi ng ang kaligtasan na nagmula sa kordero at sa ating Diyos na nakalublok sa trono. Someday, all people in heaven and in earth, on earth, alam niyo ang nangyayari, di ba sabi sa Philippians? Ang sabi ko doon, every knee shall bow and every tongue confess
Jesus is Lord. Wala na ho yun, para bang wala na makakapigil kasi yun ho ang magiging talagang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at kadakitan. So yung kanyang pinakita niya, ang kanyang pagtatakda sa ating kamatayan, ang layunin nito at ang gantimpala na meron ito at ang kanyang mga pangako. So hindi natin sinasabi na para bagang magiging madali na para sa atin ang pagharap dito. Nandun pa rin ang pag-alala, nandun pa rin ang pangamba. Pero nawa itong ating pinag-uusapan ay magdala sa atin sa antas ng pananampalataya na maging katulad tayo ni Apostol Pablo. For me to live is Christ and to die is gain. Ito ho ay si Aristides. Siya ho ay nagbigay ng payo ng kanyang testimony. Hindi ko tiyak kung siya ko nananampalataya, pero parang kulang ko siya ay santo o ano man. Basta siya ay sumulat sa isang kaibigan. Sumulat ko siya. Sinabi niya ganito, mayroong grupo, kasi ito AD, around 125 AD. Kasi yung first century po nito, ito yung sinasabi natin na yung early church. Yung early church, pinipersyo, pinahihirapan, talagang marami hoong namamatay dahil sa pananampalataya. Ito kanyang sinabi. Sumulat. Sabi niya, sa kanyang kaibigan, mayroong grupo na tinatawag na mga Kristiyano na napansin ko, ang sabi niya, na kakaiba ang kanilang pagtingin sa buhay at kamatayan. Hindi sila takot mamatay. Kumbaga, sa mga mananampalataya daw, ang mabuhay at kamatayan ay parang magkatulad lamang na hinaharap na hindi kinakikitahan ng tao. Kumbaga, siguro yun yung kanyang, kasi sabi nga dito, it's a testimony. Hindi ko lang, baka ko siya yung naging mananampalataya dahil doon sa pinagkunan ko dito ay hindi na iba, pero maaari. Sana yun ang naging dahilan kung paano siya na-attract, paano siya nahikayat sa ganung kaparaanan. Pero ito yung kanyang testimony. Kakaiba, sabi niya. May mga grupo, may mga tao, at ito yung mga mananampalataya, ito yung sinasabi niyang Kristiyano, hindi takot mamatay. Sa pagsuong at pagharap sa sarili. Malakas na ang loob natin iwanan ang katawang ito sa ating tinatanong upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling nito. Inyo po ang desire, sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya naman, ang ating pinakananais ay maging kalugod-lugod sa Diyos, maging nasa katawan, lupa, o maging nasa piling na tayo niya. Malakas daw ang loob na iwanan ang katawang ito na ating tinatanungan. Meaning, ito ang buhay natin. Itong buhay sa lupa. Iwanan ito upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Yun ho ang napakagandang paalaala sa atin ngayon, mga kapatid. Kaya nga sinabi, napakabilis ng panahon at hindi natin alam ang darating. Umuunlad tayo, totoo, nagkakaroon ng malaking pagbabago ang mundo, pero dumadami rin ho ang mga nakakapangambang bagay sa ating kapaligiran. Lumalakas ang Islam, dumadami ho ang peke, alam mo kung ano yung sabihin, katulad ni Vice, na dapat hindi nyo panuorin, saying that's the truth. Yung mga fans who dito device, please refrain from watching him, not her. Hindi ko ano yun. Hindi dapat tinatalikuran ng mga Kristiyan. Lahat, dapat mga bagay na nagdadala sa atin to the point na ang tingin natin sa tao ay yung tinatawa natin sila, parang ganun. Pero alam niyo ba darating ang panahon, even yung mga ganyang uri ng tao, magiging very antagonistic, very sabi nga, ang masasabi ko natin sila, hostile sa mga believers. Sa Amerika ho, nakikipagsuntukan ho ang mga bakla sa mga pastor, sa mga Kristiyano. Pag narinig nila na sinasabi mo, kayo sa inyong ginagawa, nagkakasala kayo, ay talagang bubugin ho kayo ng mga bakla.
Hindi yung po pwede. Kaya lang, gagawin natin. Sasabihin naman natin na, sige, tabla-tabla na. Pwede na lahat yan dito. So, mga kapatid, iwanan natin ang paalalang yan sa ating lahat. Precious in the sight of the Lord is the death of sins. Iwanan natin ang sanlibutan ito na hindi naman natin talaga liban. At tayo ay mag-focus sa lugar kung saan talaga tayo nais makapiling ng Diyos. Tayo kayo manalangin. O, dakila namin Ama na makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa. Lumikha ng aming mga buhay na kung saan ay ang nais ninyo, kayo ang aming pagtuunan ng pansin, sambahin, paglingkuran, at pagtuunan ng aming buong pagkatao. Narito po kami, nakaharap kami sa inyo, nagpapakumbaba. Tinatanggap namin ang katotohanan na dito sa sanlibutan, hindi magiging madali ang aming buhay. Sapagkat sumusuko po kami, Panginoon, sa isang sitwasyon na kung saan ay lumaban o siyang mga naging balakid sa buhay ng aming Panginoong Jesucristo noon. At kami yamang sumusunod sa Kanya ay haharap din sa mga panganib na Kanyang kinaharap. Panginoon, napakarami pong balakid na lumalaganap sa mundong ito at kung saan ang aming buhay ay nalalagay din sa panganib, sa mga banta ng mga tao na nakalaban ng krus ng aming Panginoong Jesucristo. Ngayon pong umaga, ang aming pong panalangin gaya ng sumulat ng awit o salmista, palakasin mo po ang aming loob. Panginoon, kung dumadating man kami sa punto ng aming buhay ay tila hanggang dito na lamang, alisin mo nawa ang takot. Tulungan mo kami na panghawakan ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. At yung mga maiiwan namin mahal sa buhay, ipadama mo rin ang katotohanan at ipaunawa mo sa kanila na ang kanilang paglisan at sino man sa atin dito ay kalooban ninyo at yun ay magiging mabuti para sa kukunin mo at sa maiiwan. Kayo po ang umaga, Panginoon. Patuloy mo po turuan kami ng pag-angat sa antas ng aming pananampalataya. Huwag nawa po kami magmahal sa sanlibutan. Iipot natin namin itong isipin na ito'y laro-laro lamang at total pupunta rin naman kami sa langit. Baka po kami magkamali ng aming pananaw at isang aming magulat kami pag dumating sa kamatayan. Panginoon, patuloy mong iintal sa isip namin at puso ang mga salita mo ito na magpapaalaala kung sino talaga kami at bakit kami nandito sa mundo at ito'y balang araw ay lilisanin din namin sapagkat hindi kami mga tagarin. Muli, salamat sa inyong mga salita. Igawan po ninyo ang inyong pagpapalakas po, kagalakan at pag-asa sa bawat isa, gaano man kahigpit ang dadaanan